kanya kahit si Inday na lang ang aking nakakausap. Gusto ko na siya ay ma-disqualify para ako ang pumalit. Hindi totoo yun. Iniisip ko ang kalagayan ng aking kapatid at paano siya magsisilbi kung ganyan ang kalagayan niya. Pero pinaparating sa akin na hindi siya lulong at minsan na lamang kung nagpa-party. Hindi ko maipaliwanag bakit gusto kong maniwala at hindi mawalan ng pag-asa. Noong nanalo siya, naging pinakamalayo na kami sa isa't isa. Maliban sa opisyal na tagpuan at kapag pumupunta yung nanay namin, hindi ako sumama sa loob ng 3 taon. Diyan paggamit nila ng cocaine at mga bawal na gamot. Naku po! Hindi ba niya nakikita, naririnig, kakaiba na siya magsalita. Hindi na maintindihan kung ano-ano na ang sinasabi at wala na sa sarili. Nagtatago sa kabaitan niya ang pang-aabuso niya sa droga. At nagbunga na ito ng mga nakakapinsalang maling desisyon. Tama. Hinayaan niyang kumilos ang mga nakapalibot sa kanya. Yung mga umaastang presidente habang nilululong siya ng mga ito. Hindi na kami nagkausap. Sa harap ng publiko, pinipilit kong magmukha kaming maayos. Pero wala na kaming koneksyon. Hindi ko hinihiling na maunawaan ninyo ako, lahat kayo. Bisyo, higit sa lahat, sa droga. Pagka hindi ko siya nakakasama, buong iparihab ko na yan. Pagbabakasakali, umaasa ako at laging nananalangin na sana. Oo nga, nagbago na siya. Hanggang dumating ang 2024 at 2025, yung bisyo niya na ang dahilan ng pagbaha ng korupsyon. Kawalang direksyon at maling-maling mga desisyon. Walang accounting, wala ng hustisya. Hindi na niya alam ang nangyayari. Hindi niya pinapaalam sa kanya ang mga pangyayari, ang paggamit niya ng droga. Kinangkam na nila ang kaban ng bayan. Habang ang mga dating tumatawag sa amin ng magnanakaw ay nakakita ng pagkakataon sirain ang lahat. Nagagamit na nila si Bongbong para sirain si Inday. Itinutulak pa nila si Bongbong at ang bayan sa bangin para umastang tagapagligtas. Pagpupunta ka nga ng ibang Mula sa bansa pag-tribal at tatanungin ka kung pagpapahamak anong kay VP naman sa opisina ng Pangulo hanggang sa pagpadukot sa dating Pangulong Duterte para itapon na lamang sa ibang bansa. Naku! Sila pa rin gawan. Paitan ni Bongbong ay naging kalupitan. Garapalan ng pagtatakip sa kanya ng mga nasa Congress, sa Senado, mga miyembro ng kabinete. Kitang-kita na ng taong bayan, wala nang puwang ang kahihiyan. Para bang nauulit ang bangungot ng kasaysayan dinamas namin Sabi noon. ko na eh. Masigit pa nga 68 yan eh. years old po ang tatay ko nung pinatalsik sa pwesto. 68 years old na rin si Bongbong ngayon. sana siya na lang yung nagpresidente. Pagkataon! November 17 din, nung 2021, nung nakumbinsi ko si Inday
na magbise kay Bongbong. November 18 po, bukas, ang Bababa na yan. ikatlong araw natin. 9 na taon na nakakaraan. Parang gusto niya Sakto, pababain yung kapatid. November Sasabihin niyan, 18 pa talaga na Ayaw na sa'yo ng pinalibing taong bayan. ni Pangulong Duterte hindi, ang ano eh, tatay ko lalo. sa lipunan ng mga bayani. Halo-halo na ang aking nararamdaman, pero alam kong ito ang dulo at hangganan ng aking pagtitiis at Ala. pananahimik. Tama. Hindi na tayo sagad na. mananahimik Hala! dahil nalaman kong pati ang mga anak niya ay nagdodroga na. Wala! Pagsak ng Marcos! Kinasusuklaman ko pa ang Grabe. pag-alok ng mag-inang si Sandro ng droga ang aking mga anak Nako. at iba pang mga kamag-anak. Yan Pati ang pala si hindi ko Sandro. na mapapalampas. Hello! Sa loob ng halos 4 na dekada, wala akong ibang pinangarap kundi maipakita sa sambayanan na hindi kami masamang tao. Hindi masama ang pamilya Marcos. Gusto kong Sinira eh. ibangon ng dangal ng aking ama. Sana siya na lang Sa pamamagitan na nagpagtatrabaho para sa bayan. Sinikap maayo. kong maging mabuting gobernador. Kinatawan, Kaya nga eh, matalino siya senador. Hindi sa ako susunod halos na eleksyon, nagpapahinga malaki impluwensya nito sa para IEC makapag-iwan sana Pero ng wala na legasiya pagtitiwala. na kapag sinabing Sa mga tao, Marcos sa kanya. na Pati bawi sa kanya, na wala namin yan. ang tingin sa nakaraan. Ngunit sa kagustuhan kong maging responsableng anak, matupad ang pangako ko sa aking ama. Nabigo akong maging mabuting kapatid. Tahimik yung mga tao na nakikinig talaga, Naging no? mahina ako kay Bongbong. Sa kapulisan at sundalo, sa lahat ng mga leader at tagapagpatupad ng batas, siya ang Pangulo natin ngayon. Sinabi ko kung anong kalagayan niya ngayon. Tulungan niyo akong mapabuti ang kanyang kalagayan. Tulungan niyo akong matulungan siya. Hindi niya ako kalaban. Ang kalaban niya ay ang sarili niya. Rehab! Nadadamay ang bansa sa laban na yan. Bilang senador at lingkod bayan, batid ko ang mga problema at gaya ng bayan, alam ko rin ano ang solusyon. Sa pagkakawatak-watak, patuloy na pamumulitika, pagnanasa sa kapangyarihan ng mga talunan naman.